Ang buhay daw ng tao ay parang isang open van. Narito tayo dati, napakalinis. Kaya dahil daw sa isang pagkakamali, sa isang sablay, na unti-unting lumalim, naging problema, kaya kung titignan mo ang buhay mo, magulo na, napakarumi. Kaya, pag marumi ang buhay mo, ang dapat sa'yo, tinakrampol ka na. Kasi sabi ng lipunan, wala ka na daw silbi, wala ka na daw kwenta. Kaya ano dapat gawin sa'yo? Kailangan sa'yo bitawan, sipa-sipain, tapak-tapakan. Pero ito magandang kapatid, dahil sa pagmamahal sa'yo ng Diyos, dadamputin ka niya sa mga oras na to. At ipapaalala sa'yo na kahit gusot-gusot na ang buhay mo, meron ka pang istorya na gustong harapin. Na ikaw ang magmamaneho ng buhay mo. Ikaw ang magdidesisyon kung saan mo gusto pumunta. Kung sa tama ka ba o sa mali. At sa araw to, ipapaalala sa'yo ng Diyos, may tahanan na naghihintay sa'yo. Mayroon ka pang anak, may asawa, may nanay ka pa na naghihintay na babalikan mo sa tahanan ito. At sa oras na ito, kapatid, ang kailangan mo lang gawin, alalahanin mo na ikaw pala ay ilaw ng sanlibutan. Let your story be the light to other. Minsan kang lumakad sa kadiliman, pero nang nakita mong liwanag, ikikwento mo sa ibang tao. Ayun, paano ka daw magiging ilaw ng sanlibutan? The first is to accept. Kailangan mo munang tanggapin ang katotohanan. Nagkamali, sumablay. Second, hindi mo magagawa yan, kapatid, without the help of the Holy Spirit. At hayaan mo, kapatid, na sa oras na to, kumilos sa iyo ang banal na Espiritu. Ibuhin ang puso mo, matutong magpatawad, matutong magpalaya, at higit sa lahat, tumayo, tumindig, upang nang sa ganon, gamitin ka pagdating ng takdang panahon. And what's the last? Lagi mo malalahanin, bago ka nagmahal, may unang nagmahal sa'yo. Sino? Si Jesus. Namatay si Jesus. Namatay nilibing para sa'yo at para sa akin, para sa mga kasalanan natin. Bago tayo magtapos, kapatid, tulad nga ng sinabi ko, hindi ako marapat dapat na manalangin para sa inyo. Pero, hihiling ako, kapatid. Tatanungin kita, kailan ka ba nanalangin? Kailan mo huling pinanalangin yung anak mo? Kailan mo siya huling na-touch? Kailan mo siya nakita na nagsasakit na pray over mo? When is the last time na nayakap mo yung asawa mo? Kailan yung huling tawag mo sa nanay at tatay mo? Kailan yung huling time na nagsimba ka at nasabi mo sa Diyos, Lord, sorry. Lord, I love you. And Lord, this time, I will serve you. Mga kapatid sa pananampalataya, pwede ba natin ipikit ang ating mga mata at ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso? Sa pangalan ng mga nanganak at tampan ng Espiritu, Amen. Lord, patawarin mo kami sa aming mga sala, sa aming mga nasabi, nagawa, at mga hindi nagawa. Lord, hindi na po kami ahaba ng panalangin. Batid mo yung mga prayer namin sa aming puso. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga pamilya. Iyakap mo kami sa aming mga anak, sa aming asawa at sa aming mga magulang. At Lord, sa oras na to, nais kitang tanggapin bilang tagapagligtas ko. At sinusubo ko na po lahat ng ito na may pagpupulot pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, na tayo magsabi ng Amen.